Hello mga ka-iWorld! Dito na naman tayo upang pag-usapan ang tungkol sa isang mahalagang bagay, ang annulment. Ano nga ba ang annulment? Well, siguro, familiar na tayong lahat dito, pero legal na basihan ang ating pag-uusapan ngayon. Ayon sa ating nakuhang impormasyon galing sa gis.main.gp, ang annulment ay nangangahulugan ng petisyon tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal. Subalit sa katotohanan, hindi lamang iisang petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal kung hindi dalawa. Ano ang mga ito? Number 1, yun ang tinatawag na annulment of voidable marriages. Number 2, declaration of absolute nullity of void marriages. So ngayon, pag-usapan natin ang pinagkaiba ng dalawang petisyon na yon. Una, annulment of voidable marriages. Ito ay isang proseso sa korte na kung saan ay pinawawalang bisa ang kasal sa pamamagitan ng dalawang tao. Ibig sabihin, ang kasal nila ay may bisa hanggat hindi nabibigay ng jurisdiksyon ng korte na mapawalang bisa ang kanilang kasal. May mga dahilan para sa annulment of voidable marriages. Ayon dito, ang kasal ay maaaring mapawalang bisa ayon sa sumusunod na dahilan. Number 1, ang isa ay kinasal mula 18 years old to 21 years old at ikinasal na walang pahintulot na magulang at tagapag-alaga, maliban na lamang kung ang isang tao ay nakisama bilang mag-asawa pagsapit niya sa 21 years old. Ang isa sa ikinasal ay wala sa sariling pag-iisip, maliban na lamang kung nakisama siya bilang mag-asawa pagkatapos niyang bumalik sa kanyang sariling pag-iisip. Number 3, panloloko para mapasang-ayon ang isa para magpakasal, maliban na lamang kung ang taong ito kusang nakisama sa kabilang panig pagkatapos na mabatid ang buong katotohanan. Number 4, sa pilitang pagpapakasal, maliban na lamang kung ang taong ito ay kusang loob na nakisama sa kabilang panig pagkatapos na mawala ang dahilan na pumilit sa taong ito na magpakasal. Number 5, hindi sapat ang kakayahan ng isang panig na gampanan ang tungkulin bilang isang asawa, at kung ang kapangsanang ito ay patuloy at walang paggaling. Number 6, kung ang isa sa mag-asawa ay may nakakahawang sakit o sexually transmissible disease, ang mga sakit na ito ay malubha at walang lunas. Ngunit sa petisyong ito, bagamat mapapawalang bisa ang kasal, hindi mabubura ang katotohanan na naging mag-asawa ang dalawang ito. Nangangahulugan na mag-asawa sila hanggang hindi lumalabas ang desisyon ng korte at lahat ng legal na implikasyon sa loob ng panahon na naging mag-asawa sila ay mananatili at hindi mawawala ng bisa, lumabas man ang desisyon na magpapawalang bisa sa kasal. Pag-usapan naman natin ang pangalawang petisyon, ang Declaration of Absolute Nullity of Void Marriages. So ano to siya? Ito ay isang petisyon upang maglabas ng deklarasyon ang korte na ang naganap na kasal ay walang bisa mula sa araw na naganap ang kasalan. Sa pamamagitan ng deklarasyon na ito, hindi lamang mapapawalang bisa ang naganap na kasalan, kundi mabubura mismo ang katotohanan na sila ay naging mag-asawa at animoy hindi naganap ang nasabing kasalan. Pagkatapos ng deklarasyon na ito ay mapapawalang bisa ang lahat na implikasyon na naganap sa loob ng panahon na sila ay naging mag-asawa.
Ang mga dahilan ay maaaring gamitin para sa petition na ito ay ang Article number 35, absence of formal and essential requisites of marriage, Article 36, psychological incapacity, Article 37, incestuous marriage, and Article 38, void of reason of public policy na nakatakda sa Family Code. Ang mga nagpakasal na wala pa sa 18 years old kahit pa may pagsang-ayon sa mga magulang. Number 2, kasal na isinigawa ng taong walang legal na kapangyarihan na magpakasal maliban na lamang kung hindi ito alam ng nagpakasal at naniwala sila na ang taong ito ay may legal na kakayahan na magpakasal. Number 3, ikinasal na walang lisensya. Number 4, kapag ang isa ay kinasal at kinasal na sa ibang tao. Number 5, nagkaroon ng pagkakamali ang isa sa ikinasal tungkol sa katauhan ng kabilang party. Number 6, kasal na ginanap bago pa ang paglabas ng final decree of annulment ng nagkaraang kasal. Number 7, kakulangan sa psychological na kakayahan isaganap ang responsibilidad bilang asawa. Number 8, kasal sa pagitan ng magkamag-anak, maaaring sa pagitan ng ascendants at descendants o sa pagitan ng magkapatid. Number 9, kasal na hindi akma sa kaisipang pampubliko, maaaring sa pagitan ng magkamag-anak hanggang sa 4th civil degree, pagitan ng step-parents at step-children, pagitan ng parents-in-law at children-in-law, pagitan ng nag-ampon at inampon, pagitan ng asawa ng nag-ampon at inampon, pagitan ng inampon at anak ng nag-ampon, pagitan ng mga inampon ng iisang tao, pagitan ng mga tao kung saan ay pinatay ng isa ang asawa ng kanyang mapapangasawa para mapakasalan. So yun po ang dalawang petisyon ng annulment. Ngayon pag-usapan natin kung magkano ang pwede nating magastos sa pagpa-file ng annulment. Well, isa-isahin natin. Ang filing fees, ito yung pagpa-file ng petition for annulment of marriage, umaabot lang naman siya ng 10,000 pesos or less. Acceptance fees, ito yung pagtanggap ng attorney sa kaso o fee affirm, ay umaabot lang naman sa 100,000 to 200,000 pesos. Ang pleading fees, ito yung mga documents na pinapasa sa korte, ay umaabot lang naman sa 5,000 to 10,000 pesos each document. Yon ha mga ka-iWorld. Ang appearance fees naman, ito yung pag-appear ng attorney, bayad sa kanya tuwing may hearing or schedule of hearing, umaabot lang naman sa 5,000 to 10,000 pesos per hearing. Depende yun sa area. Well, magkano naman ang bayad sa doktor o psychiatrist fees? Ito yung pagpapatest kung incapacitated yung tao. Depende pa rin sa usapan ng doktor, pero umaabot lamang siya sa 30,000 to 50,000 pesos. So, kung ang budget mo ay 200,000 lang, mag-isip-isip ka na. Kung napagastos ka sa iyong kasal, mas mapapagastos ka sa annulment. Kaya naman, sa mga in love dyan, i-check nyo muna. Dapat kasi yung papakasalan nyo, isigurado kayo. Dahil, hindi lang masakit sa puso, masakit din sa bulsa. Anyway, hindi ako isang attorney. Pero, sa mga nagbabalak magpa-annul dyan, yun yung basic information natin. Mas mabuti pa na magpa-check talaga kayo, kumonsulta kayo sa attorney upang mas mapaliwanag nila ng maayos. So, sa mga bago pa lang sa aking channel,
Nawa po i-like nyo na ang videong to. At saka kung may katanungan, maaari din kayong mag-comment na baka alam ko. Anyway, like and subscribe na mga Kaaya World. Hanggang dito na lang. Bye-bye!